Hi! Welcome to another episode of Book Ko Reco. So for this video, ang i-recommend ko na book or ang i-share ko na book ay ang Dida K 2022. Hindi ako sure kung may copy nito dito sa app na to, pero sa Orange app ko kasi ito nakuha. And if you're interested, nandyan sa comment section ko na lang ilalagay yung link kung saan ko to nabili. So ito, ang basa daw niya ay Dida K. Lagi kong inuulit-ulit sa internet kung paano siya i-pronounce. So, ito ay from Facebooks.ph. Yun kasi yung nagpa-publish ng mga books ni Brother Bo Sanchez. Pero itong Dida K kasi, meron siyang mga contributors. And you know, familiar yung mga names ng contributors niya. Kasi yung iba dito, nagpipreach, yung mga authors dito na nag-share ng mga stories nila, ay mga preacher din or mga influencers or nagko-content din sa TikTok. Kaya sabi ko, parang familiar yung name niya. Yun pala, nag-share din siya ng testimonies niya dito rin sa TikTok or kaya naman nagpi-preach sa community or sa church. So, meron na akong nabasa dito. Ang nagsulat is si Trina Santiago Rodriguez. Yung title ng story niya, nakalagay siya sa June 15. Kasi wala siyang pages. Ang ano dito is date. Bawa, January 1 to December 31. So, instead na pages, ang titingnan mo lang is yung date kasi 365 days tayo sa isang taon, hindi ba? So, June 15 siya nakaano. Ang title niya is No to Humble Bragging. Familiar kayo doon? So, sabi daw sa Merriam-Webster, ang definition niya is to make a seemingly modest, self-critical or casual statement or reference that is meant to draw attention to one's admirable or impressive qualities or achievements. Example, I'm running late for work. Diba humble siya? I'm running late for work. Pero meron siyang kadugtong, because I need to get my Mercedes-Benz cleaned first. So, parang nagyabang ka sa huli. Another example is, I can't believe my child won all those awards at school. Yung parang kunwari hindi ka nag-i-expect, pero parang slightly sinasabi mo na rin na parang sobrang talino ng anak mo kasi nakuha niya yung award. Tapos meron akong experience na, kasi dati nung nagpunta ako ng ibang bansa, nagbakasyon lang naman ako, sa isang train station, nakakita ako ng dalawang foreigners na babae, ang tatangkad nila ang haba ng legs. Tapos, di ba tayo, pag nagta-travel tayo, nagpi-prepare talaga tayo ng mga OOTD, di ba? Bumibili tayo. Ito yung pang day 1, pang day 2, pang day 3. Ito yung airport outfit ko, airport OOTD ko. Pero yung dalawang yun, naka-silk na sleepwear. Alam niyo yung silk na spaghetti strap, tapos naka-shorts na, yung katerno no, na super ikli. Imagine ang haba-haba ng legs nila. Tapos sabi ko, wow, parang bagong gising lang sila, parang natulog lang sila dito sa train station. Tapos sabi ko, example ba yun ng humble bragging? Una, baka humble sila kasi, ay okay na to, hindi na kailangang mag-effort, hindi na kailangang magpaganda ng damit, okay na to, biyahin na tayo. Yung silk talaga na parang yung may mga cherry pa na print, tapos terno din ng short na super short na silk din, katerno nun. Yung sleepwear, sabi ko, humble ba yun? Kasi baka iniisip nila, okay na to, wag na tayong magpabongga, basta mag-travel tayo. Or bragging ba yun? Kasi parang pinaportray nila na, ano naman, lagi naman kaming nagta-travel, kaya may pan-travel kami, kaya kahit ano yung damit namin. So, kung ano man yung trip nila, napaisip lang ako. Tapos kasi meron ditong nakalagay dito, have you ever humble bragged in the past? Kasi parang minsan daw nagagawa natin to nang hindi natin napapansin. How do you use social media for God's greater glory? Or for your own glory? To help you focus on the former, pray the litany of humility. So, naisip ko din to, sabi niya nga, paano daw natin ba ginagamit yung social media natin? Minsan ba para mag-brag or para mag-inspire? Yun lang, something to share lang dito sa Bible. Na minsan kasi, di ba may mga nagsishare na tumutulong, tapos minsan may magko-comment na, ba't binidyo mo pa na tumulong ka? Tapos minsan naman yung purpose naman pala nung nag-video is mag-inspire, nagayahin din natin, or kaya na yung tinulungan niya is hanapin din natin para tulungan.
So ayun, sana nakapag-impart naman ako ng konting inspiration sa inyo and something to reflect on. Paano nga ba natin ginagamit si social media? Sa positive ba or sa negative? Mag-comment ka naman dyan sa baba and please wag mong kalimutang mag-follow dito sa account ko na to. This is again Book Ko Reco. Thank you!